Kung alam niyo po yung kanta, pwede po kayo sa mga Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been born by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's gone, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know You. Lord, I want to know You more. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. Oh, I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You more. Lord, I want to know You more. Lord, I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, and I will give my final breath to know You in Your death and resurrection. Christ, I say I want to know You. Lord, I want to know You more. Lord, I want to know You more. How much you know the Lord Jesus Christ? Yung iba, mga kapatid, gustong makakilala ng iba. Pero sa mga mananampalataya, gaano nyo kakilala si Jesus Christ? Sa buhay natin. Kasi alam nyo, kung
malalim na yung pagkakilala natin kay Jesucristo, mag-iiba din yung outlook mo sa pananaw mo sa buhay. Right. Magiging importante mo na ang paglilingkod sa Panginoon. Sa Yes. totoo lang. Oh. Kung palalim ka na talaga ng palalim sa pagkakilala kay Jesucristo bilang Diyos natin, saan mahihiya ka na eh. Yeah. Mahihiya kang gumawa ng kasalanan, mahihiya kang... Amen. Mas gustuhin mo talagang magiging tapat sa Panginoon sa totoo. Amen. How much you know the Lord Jesus Christ. For me, He died for me. For Apostle Paul, who ransomed him. Yes. Yung buhay nga niya na kung ano ang buhay ni Apostle Paul, sabi niya, I live. Hanapin mo ngayon, Brad? Saan yung Brad? Sa ano? Galatians ba yun? And the life that I live in... Precious. Oh, like Galatians 5:20. Bago tayo dadako sa ating preaching sa araw na ito. Galatians chapter 5, verse 20. Yeah. 2:20. 2:20. Alam nyo, sa totoo lang, sa araw-araw, habang naglalakad ako patungo sa trabaho, mahaba yung mahaba yung ipag-usap ko din sa Panginoon. Parang kinakausap mo ang Diyos palagi, tumingala ka sa langit. Sa buhay natin, may mga pagkakamali tayo. Bakit ay nasadlak din tayo sa mga problema, ganyan. Minsan, a trial of our faith, ganyan. So, minsan makikita mo rin ang mundo, maunawaan mo bakit ganito ang mundo ngayon. Kasi prelude po yan lahat sa mga pangyari ngayon, mga kapatid. Prelude po yan sa pagbabalik ng Diyos. Yes. Because in the end times, sabi nga, the people nowadays, lovers of flesh, more than lovers of God. Yes. Mas mahal nila ang sarili nila, mas mahal nila yung kapitbahay nila, mas mahal nila yung ang wife ng ibang kapitbahay, ganyan. Mas mahal nila yung ganito, ganyan. Oh, wala ka nang makitang mabuti sa ano talaga. Kaya ang gagawin mo na lang, pagbukas mo sa TV, ay manood ka na lang yung mga pang good vibes. Sa mga pagkain na lang titingnan mo, ganito, ganyan. Delikado man din para sa akin, Brad. Kasi sugar din, ganon. Talaga naman. Kaya nakasabi ko na po ni sister kanina. Pero sorry, wala. Sabi ko, ice cream masarap kasi. Kung anong bawal, yan ang masarap. Minsan, ang bawal sa Panginoon, yun ang masarap. Ganon. No? Alam nyo, today, I would like to preach unto you how or what is the purpose of, really, the purpose of the church. The purpose of the church. Ano ba talaga ang layunin ng isang iglesia? Amen. Bakit kaya tinawag tayo? Bakit nandito ka? Amen. Ano ang bang purpose? Ano ang purpose mo kung bakit nandito ka? Ang purpose mo lang ba ay para makita ang mga kapatiran? That's good. Ang purpose mo ba ay para kakain ka? Good man yan. Pre, mga anak ng Diyos, kakain yan. Pero what is ano talaga yung kaaya-aya ba na gamit mo sa Diyos? That you are not useless, no? Yung isipin mo ba, ano ba, Pastor, ang magagawa ko sa iglesia? Ano bang maitulong ko? Hindi yung, ano bang maitulong ng iglesia sa akin, Pastor? Ganun ba? Ano ba ang maibigay ng iglesia sa akin? Makapagdagdag ba niya ng asawa ko? Ganyan. Ganun ba? No? Dapat makita natin ano ba talaga ang magagawa natin sa church? Amen. Kasi sa totoo lang po mga kapatid, huwag niyo isipin na sabihin niyo ang pastor niyo ay invincible yan. Dumarating din sa punto ng buhay ko na sumusuko din ako. May ibang pastor na nagpapalakas sa akin. Sabi ko, paano ako rin naman palalakasin ito? Ako naman talagang marami din akong problema. Parang ganun ba? No? So, ang buhay ng isang mananampalataya talagang grabe. Lalo na ako, grabe. Talagang sabi ko, bibigay na ba ako?
bibigay din ako. Minsan, nung umalis ako sa dating church, sabi ko nga, Lord, ano ba? Ganito na lang pa talaga ako? Kung ganito na ako, mabuti na lang. Ano? Kasi may panalangin ako, Brad. Sabi ko, pag hindi na magamit yung talento ko sa pagtuturo at sa pagpipreach, mas mabuti pa, kuhain mo na lang ako pag just give me death. Ganun ang prayer ko kaya, no? Oo. Kasi, Brad, pag hindi ka mapakinabangan ng Diyos sa buhay mo, para kang walang pinagkaiba sa puno ng igos. The useless fig tree. Na ang sabi ng Diyos, talagang kinurse ng Diyos dahil hindi niya napakinabangan. Gutom siya. Walang bunga. Malago ka lang sa malago ka lang sa iyong mga dahon, sa katawan mo, pero wala kang bunga. Wala kang pakinabang sa Diyos ba? Useless. Parang ganun. May pira ka naman, pero hindi ka makatulong sa gawain. Oh, parang ganun ba? Maganda naman ang ano mo, bakit by the way, mga kapatid, Brad, mamaya magtuos tayo sa ating pera mga kapatid kasi kinukwenta ko yung lahat ng mga ginastos ko mula ng last year base sa record natin. Brad, mayroon ako na abuno na almost 4,000 na. Oo. Hindi ko na malayan. Oo. Tapos ang record natin dyan, ganun lang. Oo. Sabi ko, ano Lord, bibigay na ba talaga ako kung ganito lang to? Oo. Iwanan ko kaya ang church dito. Sabi ko sa Pastor Ray, Pastor, nagkamali ako ng decision ko Patawarin niyo ako. Lord, patawarin niyo ako. Parang ganun ba? Iwan ko sa iba. May isa pa rin kasi tatanggap. Taas kamay. Lord. May isa bang tatanggap dito sa leadership? Oh. Brad, iiwan ko sa miyembro ng gawain ito. Si Brother Ian, may church siya So, ano sa palagay? Ha? Kasi Brad, napapagod din ako. Pagod din ako. Today, tingnan natin. Brad, paki-open doon sa, sabi nga yan. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Ang buhay na mayroon tayo mga kapatid, sa Diyos yan. Tandaan niya. Yung buhay nung naligtas ka, sa Diyos yan. Tandaan niya. Hindi yan pagmamayari. Because you are both with a price. I-redeem ka ng Diyos na may value, kapatid. Alam mo value mo? Blood of Jesus Christ. Yes. Tapos ganun ka lang ang behavior mo sa gawain. Ganun lamang ang maitulong mo sa gawain. Ganun lamang ang sakripisyo mo sa gawain. Look at yourself. How much really do you know the Lord Jesus? Because if you know Jesus Christ, you will serve Him. Oh. You will really serve God if you know Him. Pero sadly, ang mga anak ng Diyos ay kung saan pumunta. Inuuna pa ang kanilang mga sarili. Hindi ang paglilingkod sa Panginoon. Yet, yan ang inutos ng Diyos. Buksan natin sa Matthew chapter 28.
The title of the message today, Brad, sa ating makapangyarihang computer. Okay. Decommissioning of the church. Kasi patapos na tayo eh. Natapos ang 7 palabras ni Jesus Christ on the cross. Kasi nga, last week eh, sabi nila, Holy Week daw nila eh. Huwag kang kumain ng baboy, ng karne. Huwag kang kumain ng isda lang kainin mo. Mga kapatid. Oh. Yung mga Sabadista, talagang hindi kumakain ng baboy. Hindi rin sila kumakain ng dinuguan, bro. Oh. Bawal kumain ng pusit. Bawal kumain ng hipon. Yan ang paniniwala nila. Bakit? Naka-attach pa sila sa batas ni Moses eh. Hindi niyo ba alam na ang batas ni Moses pinako na kasama ni Jesucristo doon sa cross ng Calvary? Kaya nga sabi na, it is finished. Pag kumain ka ng dinuguan, Brad, baboy, pusit, hipon, or unclean things mentioned in the book of Leviticus, you will not be judged anymore by eating of them. You will be judged according to your faith in the Lord Jesus. If you are still living in the law of Moses, at this point of time, that is, you made the death of the Lord Jesus Christ on the cross very cheap. Very cheap. Yung mga taong namumuhay pa sa batas ni Moses, ginagawa nilang pobre, ginagawa nilang mura ang pagkamatay ni Jesucristo sa cross ng Calvary. Bakit? Natakot sila sa law of Moses eh. Ang batas ni Moses, kapatid, nandoon hanggang sa cross ni Jesus Christ yan. Tapos na yan. From Jesus Christ, from the cross until now, we are now living in the era of what we call church age or grace period. Alright? Kaya kainin niyo yung mga dinuguan. Yung mag-alala. Okay yan. Masarap yan. Di ba pinapanalangin niyo? Yeah. Samahan nila ng photo. Di ba? Para masarap. Ganun yun. If you are going to study the law of Moses versus grace, wala yun, Brad. Alam natin. The law of Moses versus the law of faith in Jesus Christ. Kaya kung gusto mong mapag-aralan yan, Book of Galatians, Book of Colossians, Book of Hebrews, yan, maunawaan mo yan. Book of Romans, nandiyan. So, ganun siya mga kapatid. Last time, pinag-uusapan natin yung the last 7 words of the Lord Jesus Christ on the cross. Nung tinawag nila sa kanilang grupo na 7 palabras, palabras meaning speech, last words. Kaya palabras yan eh. Palabras of the Lord Jesus Christ. And the last word na sinabi niya, it is finished, into thy hand I commit my spirit. Sabi ni Jesus Christ doon sa kanyang God the Father. May nabanggit siya doon isa, Ili, lama sabachthani. Eloi, lama sabachthani. Bakit mo ako iniwan? Oh God, my God, why thou hast forsaken me? Forsaken what? What is the meaning of forsaken that? Forsaken meaning, tumalikod ang Diyos. Hindi naman siya iniwan. Tumalikod ba? Bakit? Doon sa Old Testament, God has a purer eyes that He cannot behold the iniquity. Dahil ang kasalanan ng tao nilagay sa balikat ng Panginoong Hesukristo. Yan ang dapat maunawaan ng bawat isa, mga kapatid. Na ikaw, namatay ka kasama ni Hesukristo, dapat may bago ka ng buhay. Pag sinabing bagong buhay, new creature in the Lord Jesus Christ.
Oh, kaya nga mahihiya kang gumawa ng kasalanan dapat eh. Amen. Mayroon kang konsensya sa sarili mo na mahihiya kang gumawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Dapat mahihiya ka na ikaw kung wala kang gamit sa iglesia, mga kapatid. Dapat maunawaan mo yan na ikaw dapat ang buhay mo talaga may pakinabang yan sa harapan ng Diyos. Amen. Hindi makakayanan ng isang pastor yan. Wow. Subukin niyong pabayaan niyo ako. Di ba bukas makalawa, wala na itong church na malulusaw to, iiwan ko kayo sa ibang church, doon sa mga maraming babae. Para isa-isa sa inyo, mayroong mga 2, 3 mga ibang babae. Gusto niya? Oh. Kasi magagalit talaga yan, Brad, pag mayroong kang iba. Oh. Oh. Oh, Brad. If I leave this church with grief, I cannot imagine. I don't know really. Oh. Sabi ko nga ni Brother Andy, Brother Lim, sabi ko, Brad, grabe na pala. Ano kayong gagawin ko? Kapatid, okay. Kaya ka niya akong tulungan in this church? Will you commit? Will you sacrifice? Oo. Brad, ang ginastos ko honestly, umabot ng 12,000 reals. Oo. Since October until now. Unknowingly, tas nakita akong record natin is just 7,000 something. How much do you know the Lord Jesus Christ? So that it will reflect to our giving. Ayaw kong magmakaawa sa inyo, kapatid. Sa sunod na bayaran ng bahay, mga kapatid, believe me, I will not ask you anymore. I will not ask. If we close, we will close. So, if we stop, we will stop. I will not ask. Awa sa inyo. Tulungan natin gawain. The commissioning of the church. The commissioning of the church. Ang sabi ni Jesus Christ, no? Ang sabi ni Jesus Christ doon sa mga apostol, sabi nga in the first day of the week, kasi nga namatay siya during Friday. Sabi before the preparation, Friday. May nagsabi nga, ang basihan daw ng kamatayan ni Jesus Christ noong 3 days and 3 nights doon sa katulad nung nangyari kay Jonah. Well, sinabi sa Biblia, before the preparation, kasi mga high time, high day, ganito, ganyan, whatever. Okay. Basta, ang pagkabuhay ni Jesus Christ was on the first day of the week. What is the first day of the week? Sunday. Sunday. Okay? Sunday. Yung salitang Easter, biblical, nasa Book of Acts. Kasi nga, under Roman Empire, they believe, dahil mga pagan ang Roman Empire, they believe Easter. 3 Mary pumunta sa sepulchre. Ang tawag nga nila sa kanto, Tres Marias. Talaga naman, Tres Marias daw, bro. Tres Marias daw eh. 3 Mary. Mary Magdalene, in whom the Lord Jesus Christ unang nagpakita sa kanya. Siguro, nauna yung mabilis yung tumakbo siguro. Oh. Kasi Tres Marias man yun. Pero nauna talaga to si Mary Magdalene. Sunod, si Mary na nanay ni Jesus Christ. The mother of Jesus. Or Mary Joanna. Ang another name niya. Ang pangatlo, Mary, the mother of James and John, na wife of Zebedee. Another name ng Mary na yon, na nanay ng 2 apostol na si James at si John, ay si Mary Salome. Okay?
Si Mary Magdalene, sa movie, kung tingnan mo, isa doon sa tumingin kay Jesus Christ, the same na adulterous woman. Mali, hindi ganyan ang tama. Si Mary Magdalene, taga Magdala yon, in whom pinaalis ni Jesus Christ yung 7 spirits na nandyan sa kanya. Si Mary Magdala yon, kaya Magdalene ang tawag sa kanya. Hindi po yung Mary na kung saan adulterous woman. Nang sabi ni Jesus Christ, saan na ang nag-condemn sa'yo? Kasi sabi ni Jesus Christ, kung sino ang walang kasalanan siyang unang bumato sa kanya. Kasi stone to death daw eh. Okay. Pero ang sabi ni Jesus Christ, sige, sino unang, yung walang kasalanan ha? Yan ang unang bumato sa kanya. Wala, di ba? And then, ang sabi ni Jesus Christ, saan na ang mga nag-condemn sa'yo? Sabi ng adulterous woman doon. Walang pangalan ha? Adulterous woman lang ang pangalan. Wala po, Lord, wala na. Hindi rin kita kinokondemn. Go in peace and sin no more. Hindi po yun yung Mary Magdalene. Kaya mali yung movie na yan na may sinasabi na gano'n. Si Mary Magdalene, hindi po rin yung katulad ng inawit ni Freddy Aguilar. Na Magdalena, ikaw ay sawing palad. Sawing palad daw eh. Kailan kanila maintindihan? Kalampating mababa ang lipad. Grabe lang talaga naman. Oh. Kalampating mababa ang lipad. Si Mary Magdalene, hindi naman Magdalena. Hindi po yun ha. Kaya yan ang mahirap. Pagka hindi mo alam ang Biblia mo. Kung anong marinig mo, yun na rin. Di ba? How much you know the Lord Jesus Christ? If you know the Lord Jesus Christ much, you know the Bible. Knowing the Bible is knowing Jesus. Knowing Jesus Christ, knowing the Bible. Gusto niyo talaga matutunan ng Christology, read the Bible. Yan. Ganyan. Di ba? Now, hanggang sa dumating ang panahon, nasabi nga ni Jesus Christ noong nag-resurrect siya, sabihin mo, kasi kita niya si Mary, sabihin mo doon sa brethren, katulad ng sinabi ko, magkita tayo doon sa Galilee. Bakit sa Galilee niya doon gusto magkipagkita? Kung maalala ninyo, yung mga apostle Jesus Christ, disipulo niya, sa Galilee niya yan tinawag. Okay? Sa Galilee yun. Galilean language meron sila. Alright? Kaya doon siya makipagkita sila. First time, first hand, na doon sila. Punta sila doon, tapos sinabihan sila na punta kayo ulit sa Jerusalem. Kita sila doon sa Jerusalem. Okay? Pagdating doon ay he breathed in his nostrils the Spirit. Sabi nga niya, receive the Holy Spirit. And then, pero sabi pa niya, huwag pa kayong umalis dyan ha, kasi magtari mo na kayo dyan, manatili mo na kayo dyan, kasi ipo-pour out pa niya ang Holy Spirit during the Pentecost. Alright? And then, umalis na siya. Kasi ang Holy Spirit ay magpo-pour out sa kanila, and they will dream dreams, they will see visions, and they will speak in tongues. Ganon ang mangyari. Before he ascended up to heaven, this is what happened. He commissioned the church. He commissioned the church. At ang unang banggit agad din niya, sabi niya, and Jesus came unto them saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ibig sabihin, He confirmed that He, being God, He is omnipotent. He has an attribute. As God, the omnipotence of Himself. Okay? Makapangyarihan ng Diyos. Sabi niya,
all power is given unto me. Doon pa lang sa langit, dito din sa kalupaan. Tapos sabihin mo, hindi Diyos si Jesus Christ. Oh. All power is given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore and teach all nations. Go! Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. When we are talking about salvation, there are three that bear record on it. There are three that acted on your salvation. Even your baptism, there are three that acted on it. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Kaya nga yung baptism mo, dapat maunawaan mo na tatlo ang kumilos dyan. Can you imagine sa baptism mo, God the Father, God the Son, and the Holy Ghost? Makapangyarihan ng Diyos na kumilos dyan. Kaya karampatan lang talaga, maglingkod ka sa Panginoon eh. Ano hindi lang yan? After you baptize them, teaching them. After, I will baptize you. Sino pang hindi na-baptize dito? I will teach you. What kind of teachings? Teaching sa Quran? Teaching ni Buddha? Teaching ni Confucius? Teaching ng yoga? Ingat kayo ha, baka may nag-yoga dito sa inyo. Yoga is one form of idolatry. Yoga is one form of idolatry. Research na lang. Oh. Okay. What's the purpose of yoga? So that you have a peaceable mind. Kaya nga ganun. Para may peace ka. Bakit? Sa Biblia mo, wala kang kapayapaan. Bakit kay Krishna ka pumunta? Kay Krishna ba makuha yung peaceable life mo? Hindi. Ang peace na mayroon ka, it is from the Lord Jesus Christ. Amen. You want peace? Kahit magulo ang mundo, may kapayapaan ka, dapat may Jesus Christ ka. Amen. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. I command you, sabi ng Diyos. Oh Lord, paano yan pag marami kaming ma-encounter na problema? Paano yan kung mayroon kaming ma-encounter na nag-aamok? Mayroon kaming ma-encounter na parang wak-wak. Bisaya pa, yung ungo, yung manananggal kung sa Tagalog pa. Paano yun, Lord? Pag harap namin, mayroong mambabarang, may mangkukulang. Paano na yan? Kamukha ni doon, taga Cebu. Oo, pambihira. Sabi ko, pagtingin ko agad gumanon ang mata ni Buin Garcia. Ay, parang manananggal ah. So, bakit Pastor? Kita ka na mananggal? Paano Lord kung may problema kami sa pagkain? Ay, sabi nga ng Diyos, pag humayo kayo, wala kayong dalhin pagkain eh. Wala din kayong dalhin pera. Tungkol lang dalhin nyo. Pambunal doon sa mga mayroong mang-hold up sa inyo. Oo. Kapatid, ang sabi ng Diyos, walang sinabi ng Diyos, pag mayroon kayo may encounter, tumakbo na kayo. Walang sinabi ng Diyos na ganyan. Ang sabi lang ng Diyos, I am with you always. Amen. I am with you always. Amen. Even unto the end of the world. End of the world, brethren, rapture para sa atin, mga mananampalataya. Pero sa mga hindi ligtas, mararanasan pa nila ang pait at sakit ng end of the world. Oh. Yun ang pangako ng Diyos. Habang nag-aaral ako, lumuha ko daw. Gusto ko nang bumigay. Pero, ang turo ng Diyos,
Pambihira. Continue, brother. Yes. Continue ang turo ng Diyos. I am with you always. Nang problema ka na ba? Sa giving dyan sa RBBC, ano ba naman ba? RBBC, ano ba panggil, pambihira, ano ba naman yan? Yan sa ICBC ba? Dito sa Riyadh. Kapatid, ano kayong gagawin? Iniisip ko bra, parang nag-brainstorming ako ba, sarili ko. Tapos nalangin ko sa Panginoon, Lord, ano gagawin ko dyan? Tapos meron pa akong iniisip, ngayong sweldo na to, pambayad ko sa utang, talaga makarating kaya yung dalawa dito. Baka matapos lang siguro ang kining visa nila, hindi makarating. Gagawin ko. Aasa ka talaga sa Panginoon ba? I don't know how God will help me. How God will. Grabe. Minsan, kapanalangin ko sa Panginoon, Lord, sa biyaya na lang talaga, ano bang gagawin? Hindi ko alam. Alam niyo mga kapatid, ang commissioning of the church is what we call the Great Commission, kung tawagin. Sa Baptist doctrine, yung i-commission ng Diyos ba ang church? Sa Baptist doctrine yan, Great Commission yan. Bakit great? Okay, hindi madali. Hindi madali ang Great Commission. Pag ikaw ilagay bigyan bilang pastor dyan, hindi madali. Alam mo kung bakit? Ang pagiging pastor, Brad, bantayan mo ang pamilya mo, pati ang mga kapatiran. Pamilya mo pa nga lang, hirap ka na eh. Bantayan mo yung buhay ng mga flocks mo. Kahit nga pamilya mo eh, hirap ka rin bantayan dyan eh. Kaya biyaya lang talaga ng Panginoon. Tandaan mo yan. Tapos may nangangarap maging pastor, kapatid. May nangangarap maging pastor. Bumubulong daw pagdating ng madaling araw. Pero mag-ingat ka sa bulong-bulong na yun, ha? Kasi kibulong yan. The purpose of a Great Commission is what? To reach out people for Christ. Kung matatandaan ninyo ang sabi ni Jesus Christ, look outside. Tumingin ka. Tumingin kayo. Because Jesus Christ moved with compassion. Nung nakita niya ang mga tao na they are like a sheep without shepherd, having scattered abroad, ang sabi ng ni Jesus Christ, look outside. The harvest is plenteous. And the laborers are few. At ang sabi ni Jesus Christ, pray therefore unto the Lord of the harvest that He will send forth laborers. Kapatid, sino pa ba ang gagamitin ng Diyos dito sa loob ng iglesyang ito? Para ganapin ang God's business or ganapin ang works of God. Sino pa bang gagamitin dito? Tayo lang din. Tayo lang din. Kung ang church ito hindi makaikot dahil sa pag-iisip natin na nabawasan na yung mga sweldo natin, o nabawasan ang mga sarili natin. Patawarin niyo ako mga kapatid, kung nagpe-preach ako ng ganyan ha. Pagkasabihin niyo, pati ni pastor, ng mukha ni pastor, pag nakita talaga namin ang mukha ni pastor, nasira ng buhay namin. Parang ganyan. Ganyan. Oh. Ang sabi ng Diyos, the church is commanded to go. Go! Go. Walang sinabi ang Diyos, go back. Return to your barracks. Walang sinabi ang Diyos na ganyan. Ang sinabi ng Diyos, go. Move forward. Move forward. And that is the mission of the church. That is your mission. You are a member of the church. Membro kayo ng church kahit saan mang church meron kayo doon sa Pilipinas. Dito mga kapatid, magagamit kayo. Be useful. Not a useless person. Ano bang magagawa ko dito, pastor? Ano bang magagawa ko dito sa iglesia?
Sabi ko nga sa inyo, may pastor nagsabi sa akin ng ganyan. Sabi ko, panalangin muna natin, pastor. Panalangin muna natin. Manalangin muna tayo. We'll pray. God is gracious. God is merciful. Gawain niya yun eh. Hindi mo gawain, hindi mo ito gawain, hindi ko rin gawain ito. All of you, God is only entrusted you to me. That I will lead you. I also am member of a church. I have also weakness. I have also problems like you. The same na mayroon tayo. The same. Move forward and go. Do not wait. Walang sinabi, no need to wait for others to come. Sabi nga, move forward. Pastor, hintayin ko muna si Brad. Ganun ba? Hintayin ko muna siya bago ako mag-move. Pambihira. Ang buhay mo nakabase sa kanya para mag-move ka rin kung mag-move siya. Pambihira. Hindi ganyan. Move. It is God's works that we are working for. God's work is God's business. Tandaan niyo yan. Not our works, neither our business. We are just workers. We are just stewards. And it is God who we are working for. Bakit? Nagsisimba ba kayo dito para sa akin? Nagsisimba ba kayo dito para i-please ang pagmumukha ko? Itong mukha ko, itong garagansang ng atwi. Hindi. Pumunta kayo dito para makinig ng salita ng Panginoon, para purihin ninyo ang Diyos. Forget about me. Just serve the Lord. Just serve the Lord. Ano bang maibigay ko sa inyo? Wala. Problematic nga rin ako eh. Hindi ko na nga magawa yung ipupulfill ko yung promise ko doon sa pastrana eh. Struggle din ako eh. Kung struggle kayo, struggle din ako eh. Struggle ba? Kaya sabi ko kay Brother Lingwell, Brad, tuloy lang sa paglilingkod, Brad, kahit struggle ang buhay. Struggle ang buhay. Bakit? Minsan makapagsabi ka, God, Lord, ano man ang mangyari. Talaga naman. Hindi kita iwan. Ang sabi ng Diyos, hindi kita iwan. Sino ba kumanta niya ba? Freddy Aguilar? Sige lang. Kung hindi man ngayon. Diba? Hindi man ngayon. Talagang lahat mayroong awitin. Bihira talaga. Mayroong awitin. No? The mission of the church is what? The mission of the church has command. Number 1, to go, to teach. To go and to teach. A very simple commissioning of God, of Jesus Christ to His disciples and apostles. Go and teach. Go to nations. Walang sinabi kung saan-saan ka ha. Sinabi, go, na mayroon kang makitang tao. And teach all nations. What to teach? Salvation. Kaligtasan. Dahil hindi lahat ng tao alam ang kaligtasan. Alright? Salamat sa Diyos, tayo alam natin ang kaligtasan. May nagpaliwanag sa atin. May nagpaliwanag sa atin at narinig natin at nag-respond tayo. How about ang iba? How about ang iba? Bakit? Kaya nga ang tao, ang illustration dyan, katulad siya ng alam ko bakit? Alam ko bakit? Okay, tell me. Why God illustrate sa Biblia na ang tao ay katulad ng isda? Kaya ang sabi niya, I will make you fishers of men. Di ba? Sabi niya. Fishers of man. Bakit? Ang isda kasi kapatid, bihira lang yung... Saan ka makahinap ng isdang matalino? Tell me daw.
Saan ka makahanap ng isda na matalino? Na pagtingin niya, may lambat, takbo! Pagtingin niya, oh, sarap nito, may isda. Ay, may taga! May taga. Taga, mas Tagalog. Yung, anong tawag yung tawil? Oh, tawil, oh. Ha? Oh, ganun, di ba? Wow, may nawag, huwag mo kainin yan. Maghanap kayo ng isda na matalino. Na pagdating ng ganyan, tatakbo siya. Wala, brethren, dahil ganyan ang tao pagdating kay Satanas, madali lang siya masibak, mga kapatid. Madali lang siya ma-deceive. Ganun tayo. Oh, naniwala ba kayo na si Iba noong unang panahon, noong tinim siya ni Satan at si Satan daw ay ahas. Abay, pag nakita ni Iba yan, hindi siya matitim doon. Bakit? Ahas ang mukha eh. Hindi ka matitim. Ako daw, bigyan niyo. Kung ang lalaki daw, bigyan mo ng mukha ng imbalidong babae daw, ganito. Magititim mo nga yan para mabaya. Iwanan yung asawa nito sa Pilipinas. Sabihin pala ng asawa, pamihirap, pinalitan mo man lang ako ng babae. Yung mukha pa ni Turayda. So, pag ganyan ka, artista yun. Oh, ganyan. Brad, ang temptation ni Satan, talagang matitim ka. Ganun siya. Masisilaw ka ba? Oh. Pagtingin mo talaga, ito na ang forever. Oh, kung ganun ba? Ito ang forever. Matitim ka na. Oh, ikaw naman na matalino, ito na. Ito na ang kilos ni Satan. Pagka ganyan ng mga lumabas bibig mo, siguro makaiwas ka. Ngayon, kung ikaw rin ay isang makamundong katawan, yan talagang, yari ka talaga. Minanga ni Brother Lemuel tsaka ni Brother, kumain kami doon sa, Ba't sa atin kumain nun ba't nung ilang mga araw ng karaan? Red ribbon yun, Red ribbon? Blue ribbon. Sarap ng kain doon, Diba sabi nang, Day, naman to, baon. Take out. Sige sir, take out. Kahit nga kayo, take out ko na rin. Narinig mo yun? Pamihira. Ano yun? Grabe. Sabi ko, pero nakatingin sa'yo, Brad. Hindi sa akin nakatingin. Kasi nakaharap sa kanya eh. Nakaganon sa kanya. Si Lemuel dito, si Brother naman sa kabila. Si Brother kasi busy sa cellphone niya eh. Si Lemuel naman, dito dito ako. Okay, take out na lang. Sayang kasi tapon eh, dito nakaharap sa kanya. Sige sir, pati ikaw eh. Take out ko na rin. Hindi narinig, pastor nga binabanggit nila sa akin. Pastor. Tapos yung babae naman doon sa kabila, panitingin din sa atin. Yung grupo ng mga babae doon sa kabila, panitingin sa atin. Kasi malakas kasi kwentuhan natin eh. Magkwentuhan kasi natin, mga milyonaryo na eh. Yung kaya tingin ito. Ito, credit card, ito, ganito, ganyan. Ito, ang cellphone, ito, ATM, ganito, ganyan. Kaya tingin ito. Okay, sabi ko talaga itong mundo talaga eh, no? Ay, nako. Sabi ko, pambihira. Ay, wala. Kaya sabi ko tuloy, di ba ikaw yun doon sa kabila? Opo yun. Sabi ko, okay. Tama daw yung kiss. Yung kiss tama. Iba talaga. Dahil siyempre, si Brother Lemuel, may tsura yan eh. King Lemuel nga yan. King Solomon ba? Sa Biblia. Kaya gano'n, sabi ko talaga naman, brother. Lapitin talaga itong kapatiran kong ito. Well, anyway, mga kapatid. Jesus Christ, when He commissioned the church, He asked us to go and to teach all nations about salvation. And after that, baptizing them, and after that, teaching them what? Godly teachings. Biblical teachings.
Yun ang ituturo mo. Hindi kung ano-ano ituturo mo dyan, kapatid. Oh. Magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Along the way, hindi mo maiwasan na mayroon talagang mga kilos din ang kalaban, mga kapatid. The same as in the parable of the weeds. Ang kingdom of heaven, sabi nga ni Jesus Christ, is likened unto a man sowed a good seed in his field. Nagtanim siya. While men slept, ito ibig sabihin ba mga mananampalataya ba na medyo relax? Nag-relax ba ang mananampalataya? Di ba pag nag-relax ka ba, natutulog? Tama. Ang picture niyan, sa isang mananampalataya, unknowingly, na yung mga tinanim niya doon, lumaki nga. Di ba ganun man ang mga farmers? Darating din panahon na magpahinga din yan. Hindi naman 24 hours magtrabaho yan. Magre-relax ka din. Sa buhay natin mga kapatid, pag pa-relax talaga tayo, unknowingly, ang kalaban, kumilos ng husto yan. Mga kapatid, si Satanas, mga kapatid, if we are working on God's business, also Satan is working also against us to slow down. To slow down. Bakit? Kasi alam niyo, si Satanas wala nang magawa sa buhay niyo. Pagligtas na kayo, wala na siyang magawa sa buhay niyo, sa buhay natin. Para kuhain niya tayo uli. Wala na siya magawa doon eh. Ligtas na tayo eh. Wala na tayo sa kanyang mga kamay. Wala na tayo sa kanyang mga kuko. Kuko ba? Kuko ng agila. Minsan, kuko ng agila sa pamilya, kuko ba ng asawa mo ba? Talaga naman. Kuko ng... Kaya makakanta ka talagang release me. Release me. Pambira. Release me. Kaya may bago ngayon. Ibang klase talaga to si Dominic talaga. At saka si Sue Ramirez. Sabi ko, anong gustuhan ni Dominic dyan kay Sue Ramirez na tabatsoy man yan. At saka medyo, sabi ko, grabe. Klase. Ilongga. Ay, Ilongga? Ilongga mo galing to. Ay, guwapa. Hindi like you. Ito naman si Bunny Paras, galit na galit siya kay Kylin kung ano-ano pinagsasabi. Si Kobe Paras nandoon sa Bali, Indonesia, brad. 16 ang kasama niya. Wala talaga. Ang alam niyo, mundo ngayon, brad. Kaya lagi ko sinasabi, ang ganda na lang, sweet-sweet ninyo. Sabi ko nga ni Catriona Gray, tsaka ni Samuel Bian, sarap ng galaw, ganito ka na. Maghiwalay yan, tingnan mo. Hiwalay yan. Hiwalay na naman. Sa inyo eh. Bihira lang ang makalusot dyan, brad. Bihira lang makalagpas. Pagdating ng panahon, magugulat ka na lang. Tingnan mo si Ai. Iya. Iniwan. Si Micah Quintos. Iya. Iwan siya na Paul Salas. Showbiz chika mo na, pastor. Alam nyo, hindi gadling. Diyan sa taniman na yan, habang tumutubo ang palayan, mayroon ding mga damo dyan. Sinong may pakana dyan? Kung sa Biblia pag-usapan, ang may pakana dyan, habang tumutubo ang mga mananampalataya, bawat isa sa inyo, mayroon at mayroong emisaryo si Satanas dyan. For what purpose? To slow you down. If not cut. Ganon si Satanas. Hindi ka pakinabang ba? Hindi ka magagamit. Hindi ka magagamit, brad. Hindi ka magagamit. Any form of hindrances in the works of God are the ways of Satan. Believe me in that. He will work hard to slow you down. He will act inside the church. Even inside the church, he will act. He will sow doubts in the minds of the believers. Pwede siya magbigay ng pagdududa sa kaisipan mo.
Subukin ninyong ikaw lang mag-isa. Tapos ang isip mo, nakatingala ka sa pisami. Buti man, kung mabubutas yung pisami sa kakatingin mo, para kang si Cyclops, hindi man. Tapos kung ano-ano nang ginawa mo, sisite naman, paikot-ikot. Ito. Ano kayo iniisip niya? Ganon. Oh. Nagmumblima ka na ngayon. Oh. Tinawagan mo ng asawa mo ngayon, ito, problema pa, pira na ako. Sabihin sa pira ang problema niya. Sabi ko sa iyo, ganitong gawin mo. Ganon. Hanggang sa magkamali ka na ngayon ng desisyon, ito na. Lord, talagang problema ako. Saan ba ako lalapit? Problema na. Now, papasok na yung bakukang sa utak mo. Oh, sa lagubang ba? Kung sa Bisaya pa. Papasok na kung ano-ano nang iniisip mo. Magdududa ka na ngayon sa Panginoon. Oh. Family, brethren, even pastors. Even pastors, kala ninyo? Ang mga pastor, ginagamit din yan minsan. Pagka hindi mag-ingat, madideceive yan. Oh. Ginagamit ang kahit pastor, walang exemption mga kapatid. Lahat pwedeng gamitin ni Satan mga kapatid. Mayroong pastor, ang galing niya magsalita. Galit na galit. Ganito man yan. Hala, parang fake news ang dating. Doon sa investigasyon. Nung binalikan na nung isa, anong sinabi niya sa nakadiwalwala nila? Ganito, galit ang anak. Ito na mga sinabi niya nga sa pulpit. Ang sagot ko sa iyo ngayon, love your enemies. Bless them that ganito ganyan. Sabi ko, tingnan mo naman na taong ito. Doon sa labas, angel of darkness. Sa pulpit, angel of light. Even pastors, ginagamit yan. Pastor's wife. Pastor's kids. He will work in everybody. Yung mga anak ng pastor, naku. Si Pastor Ares, matibay ha. Doon ako sa mga anak niya. Yari, kapatid. Kung weak ang anak mo bilang pastor. Mga kapatid, kahit pa mga manampalataya kayo, yung batao, tumatawag na may sale doon sa podium. Paano mo na yung church na yan? Ano pa naman yun? Pastor Aris, salita-salita ang Aris na yan. Paano na yun? Parang sale doon, labas. Mura lang, buy one, take one. Doon sa isa, haharap ng sudas, mayroon doon tag 39 reals lang. Na sapatos. Sa Riyadh Gallery, andoon yung brands for less. Mga sales. Mga kaibigan mong tumawag na. Umiinit na yung puwit mo sa upuan mo. Sa labas, makakita. Diba? Hindi mo mawala yun. Satan want you to stop serving. He want you to stop winning souls. Salamat kay Brother Jem. Nagdala ng kapatid. Nagdala ng kaluluwa. But, sir, mamaya, mag-usap tayo sa kaligtasan, ha? He wanted you to forget serving God. He wanted you to stop growing in the Lord. He wanted you to be useless in the works of God. He wanted you to be weak in faith. Ganon si Satan. Bakit? Bakit niya ginawa yan? Bakit kumikilos yan ng kumikilos, mga kapatid? Talaga bang wala siyang kasama doon sa impyerno? Gusto pa namang hila talaga siya? Kaya pa ba isang kaluluwa, parang nakipagbunuan ka ni Satanas niyan eh. Kagabi pa lang, sabihin mo na, Pastor, 3 ang bisita madala ko. Pagdating ng umaga, 1 lang ang nadala mo. Bakit? Yung 2 nawala. Bakit? Sa isang kaluluwa, kapatid, para kang nakipagtag-ubuar kay Satanas. Dahil ang gusto mo, madala siya sa gawain. Ito naman si Satanas, gusto niya, hilahin niya. Ang masaklap, ikaw mismo, kapatiran, dinala ka na doon sa bata ni Satanas. Bakit niya ginawa yun? Alam kasi niya, short time na lang mayroon siya.
Alam ni Satanas, he has but, because he know it that he had but a short time. Alam niya sa sarili niya, maupos na ng maupos ang panahon niya, kapatid. Malapit na. Double time siya, triple, quadruple. Oh, ganon ang ginawa ni Satanas. Bakit? He know it. Alam niya sa sarili niya. O konti na lang ang panahon. Baka nag-isip pa kayo, abot pa tayo ng 2050. Aba, hindi niyo alam yung eschatology niyo. So, kaya, ang mga mananampalataya na problematic, ito na lang ang maisagot ko. Maisagot natin. How long, O Lord? How long that thou not judge and avenge our blood? Kailan mo pa kami paglaban pa? Pag tingin mo dito, problematic. Pag tingin mo sa airport, namumunit ng passport. Pag tingin mo doon, may bala. Pag tingin mo doon, ang mga mukha ng mga nandoon sa immigration, pera. Pag ganito, ganyan, bakit lang ginagawa yun? Nag-aaway na kami ni Mrs. Kasi sabi ko sa kanya, pagdating mo doon, halimbawa, pag dumating ang panahon na ganito, ganyan, ganito, sige, briefing mo rin eh. Brother, briefing mo yung asawa mo, ha? Pagdating doon, bawal hawakan yan. Mayroon ng executive order. Hindi pwedeng hawakan passport. Ang pwedeng humawak yan, yung na lang, yung sa check-in counter, ipakita mo na tingnan mo talaga, ma'am, huwag ka raw mahiya na magsabi, ma'am, malinis mo yung passport ko at walang punit. Huwag ka raw mahiya. Sabihin niyo raw, kahit doon sa immigration, sabihin niyo, oo, ganon. Mga walang hiya yun. Oh. Ganito katindi ang mundo natin ngayon, kapatid. Kung may problema sa Pilipinas, may problema sa Spain ngayon. Ang mas masaklap sa China, Grabing problema nila doon. Apektado sila sa tariff ni Trump. Kahit saan may problema. Kaya masasabi mo talaga, how long, O Lord, kailan pa ba ka babalik? How long, O Lord, dost thou not judge and avenge our blood? Kailan talaga? Sa problema ang dinadanas niyo, makasabi ka ng ganyan. Kung nagbabasa ka ng salita niyo, kung naglilingkod ka sa Diyos. Subukin mo huwag kang maglingkod sa Diyos, kapatid. Di ba kayo walang pagsubok na darating sa buhay mo? Ba't ka susubukin? Hindi ka man naglilingkod sa Diyos. Magagalit ba si Satanas sa'yo? Huwag kang maglingkod sa Diyos, brad. Huwag kayo magsimba, punta ka lang kayo ng bata, punta kayo ng ganito. Huwag kayong maglingkod sa Diyos, kapatid. Di ba kayo wala kang pagsubok? Bakit? Sabihin lang sana wala pa kinabang mo. Wala, yan, akin yan. So, ganun yan. Pero pag naglingkod ka sa Panginoon, kapatid, abay, hindi masaya si Satanas dyan. Hindi masaya si Satanas dyan. Gagawa at gagawa siya ng problema para atakihin ka. Kaya ang sagot mo, Lord, how long? Kailan pa? Hindi yung katulad nila, kailan pa ibibigay ang buhay at lakas. Kung wala ng pagkakataon, patuloy na ang lahat. Gano'n naman, Pastor. O kapatid. Conclusion. Brethren. Renew. Kung nandito ka sa punto ng buhay mo na dapat ma-challenge ka sa salita ng Panginoon. Kung palamya-lamya ka ba? Lamya-lamya. Sa Tagalog na ba yung lamya? Brad, malamya? Malambot. Kung sabihin, Bisaya pa, luya mo ba? Para bang kuwan ba? O, malamya ba? Kung palamya-lamya yung paglilingkod mo sa Panginoon, kapatid, renew. Renew. Alam nyo ang renewal sa Biblia? Renewal by the Holy Ghost. Renewal of your life. Renew your commitment. Ano bang gamit mo talaga sa gawain, kapatid? Para magpasikat lang kay Sister Jem? Si Sister Jem na nga bumili ng OB ice cream. Ano ka? Ikaw ba, Brad? Brad, salamat, Brad. Very sweet. The love is very sweet. Oh.
Renew yourselves, your commitment unto the Lord. Be useful in the Lord. Give your sacrifice in the Lord. Baka iniisip ninyo ang paglilingkod sa Diyos, walang sakripisyo. Uy, kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, may sakripisyo yan. Sakripisyo yan. Hindi lang kay awitin ni John, o ni Elton John. Sacrifice. Dapat sacrifice. Sakripisyo sa Diyos. Brethren, sabi nga sa book of 2 Corinthians 4:7, panulat ni Apostle Paul to the Church of Corinth, ang pagiging anak ninyo ng Diyos may kaakibat na pagsubok. Pero inahalantulad tayo sa isang sisidlan, unearthen vessels. Parang palayok, pinumatibay. That your excellency, our excellency of the power may be of God and not of us. Kapatid, kung anong mayroon tayo ngayon, ay biyaya lamang ng Diyos. Amen. Patuloy ka. Amen. Kahit man you are troubled in every side, kahit sa corner, ikaw ay talagang hapis na hapis, problematic, stress na stress. Yet, not in distress. We are perplexed, but not in despair. Nagugulumihanan ka man ngayon, pero talagang hindi ka nawalan ng pag-asa. We are persecuted, yes. Pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Kahit pa itapon ka, you are cast down but not destroyed. Bakit? Kasi, ang sabi ng Diyos, I am with you always. Amen. Even unto the world, unto the end of. Amen? Amen. I hope sa ating preaching today, we will be challenged by the Word of God. Do sacrifice. Go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Brethren, that is a guarantee. That is a promise of God, that He will be with us. Amen. I hope you understand something today. You are blessed. Let us stand, let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Nawa, O God, ay patuloy na kaming tulungan po, Panginoon. Biyaya na nagmumula sa iyo, Diyos, na kahit man kami ay nahihirapan, but Lord, continue to help us, continue to be with us. Do not forsake us, O Father. Guide us and protect us, hold us always. Fight for us, O God. We're praying and I'm praying for all the brethren na nandito, Panginoon. Renew their heart, renew their commitment, their services, their sacrifice unto your Father. Renew their hearts through the Holy Spirit, O God, that they will be faithful unto you. Hindi ko po ito makayanan mag-isa, O God. I need them. I need their help. I need their assistance. I need their hearts. Touch their heart, O God. That they will help this church, O Father. That we can move forward, Panginoon. Ipuin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Mahabag po kayo sa amin, O God. Wala pong ibang gagamitin dito sa iglesia, O Father, kundi kami din. Tulungan niyo po kami. Sa aming mga kahinaan, patawad, O Lord. Sa aming mga pagkukulang, patawad, O Lord. Strengthen our faith. And strengthen us, O God, nagmumula sa inyo. Pagpalain niyo pong bawat isa. Itong church na ito, Panginoon, sa aming mga giving, help us, O Lord, to be faithful. Ipuin niyo pong bawat puso ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng renewed heart and sacrifices na pagmamahal sa inyo, O God. Hindi sa akin, Panginoon, but unto you, O Father, to you, O God. All these things we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.
the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory with this he hath done. Kaya po lahat ng manalangin, dakilang Diyos, maraming banal, Yes. nadinig po namin ang inyong mga salita. Yes, okay. Talagang kayo rin, Panginoon, ay tumatawag po ng mga anak niyong maglilingkod po sa inyo. Yes. Dalangin ko, O Diyos, na ito ay maging seryoso sa bawat isa po sa amin, na makapagbigay ng kanyang buhay, ng kanyang panahon, even ng kanyang wealth, Panginoon, para po sa inyo pong gawain. Yes, sir. Sapagkat kailanman, O Diyos, ay hindi niyo po kami pinagpukulan. Galing nga lang, Panginoon, may mga panahon na kami ay nakakaisip, Lord, na sa aming sarili. At sometimes, Lord, ay nawawala po sa aming plano. Hindi po namin na isasama sa plano ang inyo pong iglesia. Kaya Lord, dalangin ko po sa preaching na amin pong narinig ay turuan niyo po kaming maging bukas ang puso sa pagbibigay sa inyo pong gawain. Sapagkat ito po'y gawain niyo, Panginoon. At kayo po ang siyang nangako, Lord. Yung mga nagbibigay sa inyo kailanman ay hindi niyo rin pinagkukulang, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko, tulutan niyo na ang iglesyang ito ay magpatuloy. Yes. Ang iglesyang ito ay lumago. Ang iglesyang ito ay magkaroon pa ng maraming bisita. We thank you, Father, for the 3 visitors yung pong nakaraang Abril. Yes, sir. Meron po si Louis, yung taga-industrial na si Dante. Meron din, Panginoon, nakasama po namin si Norman, Panginoon. Maraming salamat po sa 3 bisitang ito. Nawa din sila makabalik-balik Yes, dito, Panginoon, yes, sa Lord. gawain. And I pray, O Lord, kay Alfie, na ngayon ay nakabalik muli sa Saudi. I pray na hindi lamang siya magpatuloy sa gawain, Panginoon, kundi tuluyan din magkaroon po ng tamang relasyon sa iyo. Yes, Panginoon. Sapagkat ang buhay po namin ay wala naman pong purpose, kundi ang maglingkod at magbigay ng kapurihan sa inyo pong pangalan. Pagpapalain niyo po ang pagkain, ang pong sasalu-saluhan. Yes, Lord. At salamat, Panginoon, kay Brother Jason na nag-prepare po nito ng pagkain na ito. Salamat din po for additional year that you have given to Brother Lemuel, Lord. I pray that you will bless him and also his family, bless his work, and also nawa he will be involved in many things dito sa gawain na siya ilalago, Panginoon. And also I pray for Pastor Aris, Lord. Yes. Alam niyo po ang kanyang kalalagayan. Alam niyo po ang kanyang recent case with his former employee. Alam Yes, niyo, Lord. Panginoon, ang kanilang financial needs. Alam niyo ang desire niya tungkol sa kanyang family, ang desire niya dito sa gawain, Panginoon. Ang lahat pong itong desire na ito ay makapagbibigay po ng kapurihan sa pangalan. Kaya Lord, dalangin po namin na minsan pa strengthen him, O God. Give him what he needs, Panginoon. Sabi po ng inyong salita, Yes. but my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kayo po ang nagbibigay ng supply ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa bawat isa at dalangin po namin na ang inyong salita ay aming baon at ito po huwag mawala at manakaw ng dyablo sa isang linggong ito. Ibalik niyo po kami sa darating na Friday. Yes, Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aking po nalangin sa ngalan lamang po ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.